So may nakita akong tao guys, so umarangkada no. Grabe, sinuong talaga nila yung yan guys, mega mega loud shoutout. Nandito tayo sa Manila Bay, sa gilid lang ng Hotel H2O. So dito guys, nakikita pa rin natin yung mga kahoy nananod nung kasagsagan ng ulan. No, kitang-kita din dito yung mga barko no na bubuhos no sa reclamation. Medyo malapit-lapit ang area na to dahil nga pasok tayo no sa gilid mismo ng tubig, as in sa batuhan, yan oh. Yan. So tayo dito, nakakapatong talaga tayo sa batuhan. Yan, nakita pa yung mga tawag dito, ipis dagat yan. For the first for how many years nakapatong na naman ako sa bato. Dito kasi guys sa area na to medyo open ang lugar na ito no. Na may nakikita nga din ako may mga nangingisda at mga naliligo dito. Yan oh. Yun yung Hotel H2O sa likod niyan maganda po, maganda din ang pasyalan diyan yan ay sa Ocean Park. Pero dito sa dagat guys na-miss kasi ako sa mga batuhan talaga no sa karagatan. So, gusto kong mamasyal sa ganitong ambience no, maliwalas ang paligid at nakakita ka ng mga kung ano-ano no sa karagatan. So ang update naman sa ating reclamation yan po no. Medyo malapit-lapit no. Sabi nga natin nakakapasok tayo sa gilid mismo ng dagat. Unlike actually malapit lang ito sa sa Dolomite no. Sa kabila lang po ito pero mas medyo malapit-lapit siya. Kung nakikita nyo yung barko na yan, yung mga fishing boat na yan, ay medyo malapit na tayo no. So nakikita na natin siya ng medyo malapitan. Although yung reclamation ay talagang malayo pa rin So ang dami ang daming barko ng reclamation ang tuloy pa rin sa pagbubuhos no. Kaya nga ang tanong ko hanggang saan no ang bubuhusan nila. Halos yung harap ng Manila Bay Roxas Boulevard ay halos na ubos na no. Natakpan na lahat ng reclamation. Yan, medyo maangin ngayon kaya medyo magalaw tayo. So para ang tubig naman ay malinis dito, walang masyadong basura. Yun nga lang may mga ibang water lily na nasampa dito. May kahoy pa pwede yan Sabi ko nga kung ikaw ay mahilig mag-garden, pwede yung kahoy na yan. Ayan. So medyo magalaw ang tubig pero sabi ko nga yan ay normal lang din sa karagatan. Mas gusto ko nga ganyan ang karagatan. Medyo maingay kaysa sa tahimik nakala mo maya-maya biglang may anong mangyari. Mas gusto ko yung tahimik. Gusto ko yung maingay pala. Sorry guys. Mali-mali na tayo. Ayan. So nakaapak tayo dito sa batuhan, ayan gala-galain natin. At lang tayo, ingat lang sa pag-aakbang minsan kasi madulas dito Ayan So actually palagi ako dati dito guys, Ngayon na naman ako nakabalik dito. May nakita akong talangka laki na Kaya gusto ko mamasyal sa ganitong lugar guys Kasi may makikita kang yan may laki na rin yan ang talangka na yan So batuhan
Matagal na tayo kasi sa Maynila. Hindi tayo punta no, sa mga ganitong lugar na nakakamiss din. Ayan. So actually lang Manila Bay dati sa Roxas Boulevard, ganito lang siya, bato. Although may mga bahagi pa dyan na ganito pa rin, ano, before siya tinambakan ng dolomite, ganito ang itsura din sa Manila Bay, dyan banda sa may Roxas Boulevard. Pero nung tinambakan na siyempre, at saka na sarado na, hindi na tayo nakakapunta. Kaya dito sa lugar na ito, may pagkakataon pa tayong masilayan, no, ang pinakagilid mismo ng dagat. Although sa Manila Bay naman, iba namang sa Dolomite, makakaapak tayo, no, sa Dalampasigan at Buhangin. Pero ito dito kasi ay isa another story din, ano, ibang itsura din siya, ibang view. Yan ang kahoy na yan, no. Pwede pa yan. Yan. So ang mga ilalim ng bato na yan, sigurado ang dami pang isda diyan o daming alimango diyan, sigurado. Napakatagal ng lugar ito. Anong taon pa kaya tinambak ang bato na ito? At sigurado tayo na ang ilalim na yan ay puno pa ng mga alimango yan. Yan. Hirap magano kasi baka madulas tayo. Oh guys, ako nakita. Diyan tayo kanina bumaba guys, Ang ganda ng lugar na to. Although wala pa nga Dalampasigan, batuan pa lang siya. So makikita din dito yung mga barko, no, sa karagatan. Ang lakas ng hangin, Grabe, sinuong talaga nila yung alo, no, papunta sa gitna ng karagatan, no. Talagang lakas yan. Ang lakas ng alon dyan, no? Grabe. Wala. Lakas, Pangmalakasan talagang sports na yan, no? Diyan tayo sa dragon boat na yan. Diyan tayo na recognize din at nakilala sa buong mundo. No, marami na rin tayong mga participants ang nakakuha ng gold, no, sa SEA Games, no. Lalo na sa nung nakaraan sa Thailand or Singapore, nakakuha tayo ng gold diyan. Yan. Grabe, dami na nga barko sa gitna ng karagatan guys, Parami ang barko, no, sa reclamation. Grabe. Talagang ubusin na yata nila tambak ang Manila Bay. Isa pang dragon boat guys, pupunta din yan dito, no. Yung kasama nila nandun na, no. Tapos sa ilalim ng Hotel H2 may nakita akong tao guys, nangunguha yan ng mga sisi or talabad yan sa poste. Dalawa sila. Dito yan palagi ang dragon boat, no. Diyan sila sumisilong sa ilalim ng Hotel H2. Yan na sila, Yan, pupunta din yan sila dito. Sa ilalim ng Hotel H2. Grabe nga ang lakas niyan. Magalaw yung ngayon kasi mahangin, no, ang karagatan. Pero sabi ko nga, mas maganda nga sa karagatan ganyan, magalaw. Pupunta din yan sila dyan, sa may ilalim ng
sa ilalim ng Hotel Stock. Kung gano'n, yung mga tao pala dyan guys, nangunguha ng sisi or mga talaba sa ilalim ng Hotel Stock kasi matagal na rin yan, sigurado malalaki na ang talaba dyan yan, no? Kita ko nga, ulo lang ang lumalabas. Nangunguha sila ng talaba sa ilalim ng or yung kumakapit sa poste. Yan sila na sumisilong eh, oh. Ito, pupunta na rin yan sila dyan, oh. Yung kasama nila nandun na eh. Yan, dragon boat. Saan kaya sila, no? Naghahanda na eh, oh. Naghahanda na sila. Yun. Marangkada na, oh. Lakas, medyo marami, mas marami to kaysa sa doon sa kanila eh. No? Marangkada na, oh. Yun, oh. Pahinga lang, pahinga. Kailangan kasi dyan na timing, ano, hindi pwedeng kanya-kanya sa sports na yan. Kailangan sabay kayo dyan, oh. Kasi kung kanya-kanya, walang ano yan, walang, kumbaga hindi bubilo, no, ang bangka. No, kailangan sabay-sabay. Dragon boat guys.